Huwag mo nang ipagpabukas ang kaya mong gawin ngayon. Lagi natin itong naririnig. Lagi rin itong ipinapaalala para hindi tayo maging tamad. Pero paano kung may mga bagay na mas mainam talagang ipagpabukas? Ayon sa mga eksperto, hindi lahat ng desisyon dapat ginagawa agad-agad. Lalo na kung ikaw ay pagod at puyat. Minsan, ang pagpapaliban ay hindi katamaran, kundi isang matalinong diskarte upang masigurong mas malinaw at mas maayos ang desisyon. Ayon sa pag-aaral, ang utak ay patuloy na nagpoproseso ng impormasyon habang natutulog. Sa pagtulog, inililipat ng utak ang mahahalagang alaala at impormasyon mula sa short-term memory patungo sa long-term memory. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mas malinaw na pananaw matapos ang isang mahimbing na tulog. Ayon sa isang pag-aaral mula sa University College London, mas maayos ang ating mental health at well-being sa umaga. Lumalabas sa pagsusuri ng datos mula sa 49,218 na individual na isinagawa mula March 2020 hanggang March 2022 na mas mataas ang kasiyahan, kumpiyansa sa sarili o self-worth, at life satisfaction sa umaga pagkatapos ng sapat na tulog. Samantala sa gabi naman, mas mataas ang posibilidad ng depressive symptoms at stress, lalo na kung kulang sa pahinga. Ano ang epekto ng pagdedesisyon ng puyat at pagod? Mas emosyonal at pabigla-bigla ang desisyon. Mas mahirap hanapin ang pinakamagandang solusyon. Mas mataas ang stress at anxiety. Ang solusyon? Matulog muna. Hayaan ang isip na magpahinga at harapin ang desisyon sa tamang oras kapag mas malinaw at mas mahinahon ka na. Bakit mahalaga ang tamang oras sa pagdedesisyon? Late morning, pinakamainam para sa mahahalagang desisyon at critical thinking dahil mas alerto ang utak pagkatapos ng tulog. Early evening, mas mainam para sa journaling at self-reflection upang maproseso ang emosyon bago matulog. Para sa mga night owl o mas aktibo sa gabi, hindi ito problema. Ang mahalaga ay kilalanin ang iyong sariling pattern kung kailan ka pinakakalmado at malinaw mag-isip. Mabuti ring matiyak na may sapat kang tulog bago gumawa ng mahahalagang desisyon. Well, very important itong proper sleep pattern dahil nakakatulong ito magbigay sa atin ng overall health, especially sa memory natin. If kulang tayo sa tulog, lakas control tayo sa stress, anxiety, at saka depression. Tayo rin ay nagiging impulsive dahil nagiging tayo, yung ating stressor mo napakataas, nagiging impulsive tayo sa mga decision making natin. Kung hirap tayo magdesisyon, especially sa ating mga trabaho, day-to-day activities, isa lang ibig sabihin yan, kulang tayo sa tulog. Okay? Kapag maganda ang tulog natin, maganda ang ating decision making. At the same time, yung ating decision making, matutulungan niya tayo sa day-to-day activities natin. Hindi tayo prone to error. Very important, quality compared to quantity of sleep. Matulog tayo ng 7 hanggang 9 na oras kada araw. Paglaan tayo ng oras para sa ating tulog, Kung kulang ang tulog, less than 6 hours, roll tayo sa heart problem, roll tayo sa diabetes, roll tayo sa stroke, Kung sobra naman ang tulog natin, more than 10 hours, prone din tayo, sa heart problem, obesity, diabetes. So it's very important talaga na magkaroon tayo ng proper amount of sleep, 7 to 9 hours per day.
We should invest in our sleep. We should invest in our mental health. Ang tamang pagpapabukas ay hindi pag-iwas sa problema. Kapag natulog ka muna, hinahayaan mong ang utak mo mismo ang tumulong sa'yo sa pagdedesisyon. Ano sa tingin mo? Mas mabuti bang harapin agad ang problema o bigyan muna ng oras ang sarili na matulog at magpahinga? I-share sa comments.